Hindi tayo konsentidor sa mali, no? Inuuna lang natin si Sara Duterte. Dahil si Sara Duterte ang pinakademonyita, no? Pinakademonyitang umupo sa ating gobyerno. Sumunod, yes sila Bongo, no? Yes sila Escudero, yes sila Villanueva. Yang mga hudas na yan ang gusto nating makita na maparusahan na. Ngayon, nasaan na po yung sinasabi nyong December 15, meron nang makukulong, magpapasko sa loob ng kulungan. Hindi kami kontento na ang mga nakakulong ay yung maliliit na mga pinagdadampot nyo lang. Ang gusto naming makita, yung mga hinayupak na mga senador. Bakit nakafocus lahat kay Revilla? Samantalang hindi na nakaupo si Revilla. Tama, may kasalanan din si Revilla, pero bakit si Revilla lang? Dahil ba hindi siya nakaupo? Hindi nakaupo si Bong Revilla, kaya ipakukulong nyo na? Paano naman yung mga putang inang nakakulong na yan? Paano yung sila Escudero na yan? Nananahimik ang mga putang inang yan? Bakit niluluto na ba kayo dyan? Huwag nyo kaming lokohin. Hindi matatapos ang galit ng bayan hanggat hindi nakikitang nakakulong ang mga hudas na yan. Yang mga senador, yung mga DDS senador na yan, yung mga pumigil sa impeachment ni Sara Duterte, dapat yan, maipakulong nyo na. Yan ang iniintay ng taong bayan. Sangkot na sa nakawan, nagdemonyo pa sa impeachment ng isang baliw na si Sara. O ano mga DDS? Tanginan nyo. Ano? Katotohanan ang sinasabi ko. Kami huwag yung papangakuan. Dahil iba kami pangakuan. Kami na nakikipaglaban na hindi binabayaran. Wala kaming probitsyo sa aming pakikipaglaban. Pag kami ang niloko nyo, magwawala talaga kami kahit sa kalsada. No? Ang pinaka-probitsyo namin dito, ipakita nyo na totoo ang mga sinasabi ninyo. Ipakita nyo na tutuparin nyo ang mga pinangako nyo. Hindi po pwede na lagi na lang kaming pangangakuan. Pagkatapos, makikita namin na mamayagpag. No? Yan si Bongo. No? Yang gagong si Bongo. Ginagamit pa ang sariling katawan para lang mag-inarte. Dahil nalalapit na ang pag-iimbestiga sa kanya. Ay dapat yan imbestigahan na talaga. No?